Wala kang kwentang anak. Ibenta na ang singsing na yan. Sa gitna ng malakas na ulan sa Manila, dinurog ni Magda ang huling alaala ng aking ama habang nagpapakasasa siya sa pera ng sugal. Habang ako ay nilalamon ng baha at kawalan, isang kamay ang humila sa akin mula sa dilim. Ngunit ang kaligtasan ba ay isang biyaya o simula ng mas masakit na pagtatraydor? Sino ang dapat kong paniwalaan sa mundong puno ng dumi at ginto? Ibigay mo na sa akin ang pera, Mang Rudy. Huwag mo nang alalahanin ang batang yon. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung mamatay siya sa gitna ng baha basta makuha ko ang pambayad sa utang ko. Hindi ko siya tunay na anak. Kasangkapan ko lang siya para mabuhay ng marangya. Ang mga salitang iyon ay tila mga laso na dahan-dahang pumasok sa pandinig ni Thursday na mas matulis pa kaysa sa bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang balat. Nakatayo siya sa labas ng luma at madilim na pawn shop. Nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang maliit na supot ng barya. Ang bawat sentimong nasa loob niyon ay galing sa maghapong pagtitiis sa ilalim ng nakatirik na araw, sa pagbubuhat ng mabigat na bilao ng banana Q at sa pangungonsumi sa usok ng mga jeepney sa kalsada ng Manila. Ang perang iyon ang kanyang pag-asa, ang tanging paraan para mabawi ang gintong singsing ng kanyang yumaong ama na palihim na isinangla ng kanyang ina. Ngunit sa loob ng shop, nakita niya si Magda na tumatawa ng malakas habang humihit-hit ng sigarilyo. Tila walang bakas ng pagmamahal o konsensya sa kanyang mga mata. Ang bawat halakhak ng babaeng itinuring niyang sandigan ay naging parang mga mabibigat na martilyo na dumudurog sa natitirang piraso ng kanyang puso. Hindi alintana ni Thursday na ang basang-basang suot na kamiseta o ang lamig na unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Mas masakit ang katotohanang ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinuring lamang na basura ng sarili niyang ina. Ang singsing na simbolo ng dangal ng kanyang ama ay ipinagpalit lamang sa ilang oras na aliw sa sugalan. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa supot ng barya at ang tunog ng mga bakal na nahulog sa sementong puno ng tubig ay tila isang malungkot na paalam sa kanyang mga pangarap. Pakiramdam ni Thursday na ay tumigil ang pag-ikot ng mundo habang pinagmamasdan niya ang anino ni Magda mula sa bintana. Ang babaeng nagluwal sa kanya o ang babaeng inaakala niyang nagluwal sa kanya ay handa siyang itapon sa gitna ng dilubyo para lamang sa sariling kagustuhan. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya gabi-gabi ay isa lamang palang kadena na walang katotohanan. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang malaking bara ng pighati, dahilan upang hindi siya makahinga ng maayos. Sa bawat paghinga niya, ang amoy ng basang kalsada at kalawang ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit at kawalang halaga sa paningin ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Ang katahimikan sa paligid, sa kabila ng ingay ng lungsod, ay naging isang nakabibinging kumpas ng kalungkutan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Tinalikuran ni Thursday na ang pawn shop nang walang salita. Ang bawat hakbang niya sa baha ay tila paglalakad sa isang madilim na lagusan na walang katapusan. Wala siyang matuluyan, wala siyang matatatakbuhan. Ang bahay na binuo niya ng pagmamahal ay naging isang kulungang puno ng dusa. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahaplos sa kanyang mukha, naramdaman niya ang matinding pagod na hindi kayang lunasan ng tulog. Isang pagod ng kaluluwa na matagal na niyang pilit na itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Sa gitna ng madilim na eskinita, kung saan ang tanging liwanag ay ang malamlam na ilaw ng poste, biglang huminto ang kanyang mga paa. Naramdaman niya ang presensya ng ilang mga anino na dahan-dahang lumalapit mula sa kadiliman. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis
Isang babala ng panganib na hindi na niya kayang takasan sa kanyang panghihina. Ngunit sa kabila ng takot, isang katanungan ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa anumang sugat na maaring ibigay ng mga estranghero sa dilim. Kung hindi siya tunay na anak ni Magda, sino nga ba talaga siya sa mundong ito? At bakit tila ang kapalaran ay nakikipagkunsabahan sa ulan para tuluyan na siyang malunod sa kawalan? Ang mga anino ng tatlong kalalakihan ay dahan-dahang gumapang palapit kay Thursday na, tila mga buwitreng naghihintay sa isang nanghihinang biktima. Ang bawat hakbang nila sa baha ay lumilikha ng mga alon na humahampas sa kanyang binti. Ngunit wala na siyang lakas para tumakbo. Ang kanyang katawan ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya, malamig, nanginginig, at handa ng mamatay sa gitna ng kawalan. Ang mahigpit na pagkakahawak ng isang lalaki sa kanyang braso ay nagdulot ng matinding kirot, isang pisikal na sakit na naging mitya ng kanyang huling pag-asa na kumawala. "Bitawan niyo ako. Please, wala na akong pera." Ang pabulong na pagsamo ni Thursday na, ang kanyang boses ay halos lamunin ng ingay ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang sa pandinig ng mga ito, na ang tanging hangad ay ang kakaunting barya na natitira sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, ang langit ay pumuputok sa liwanag ng kidlat na nagpapakita ng kanyang mukhang puno ng luha at putik. Sa gitna ng desperasyon, isang nakasisilaw na liwanag mula sa dalawang malalaking ilaw ng sasakyan ang biglang pumatay sa kadiliman ng eskinita. Ang marangyang itim na SUV ay huminto ng bahagya at ang tunog ng pagbukas ng pinto nito ay tila isang hudyat ng pagbabago ng tadhana. Lumabas ang isang lalaki na may tindig na tila isang pader na hindi matitibag. Si Anthony Gabriel Montenegro ay tumayo sa gitna ng ulan. Hindi alintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling Amerikana. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng pagkainip at kawalan ng pakiramdam, ay biglang naningkit nang makita ang hitsura ng babaeng nakaluhod sa putikan. Layuan niyo siya kung ayaw niyo pang mabulok sa kulungan ngayong gabi. Ang malamig at may awtoridad na utos ni Anthony. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit ito ay may bigat na kayang magpatigil sa anumang gulo. Ang mga lalaki na tila nakakilala sa kapangyarihang dala ng taong nasa harap nila ay mabilis na nagkanya-kanyang takbo patungo sa kadiliman. Iniwan si Thursday na tila isang basang tupa. Dahan-dahang lumapit si Anthony. Hindi siya ang tipikal na bayani na may matatamis na salita. Titig na titig siya kay Thursday na, at sa bawat segundo ng katahimikan, isang masakit na alaala ang bumabalik sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang sariling ina na namamatay sa kalsada, marumi at humihingi ng tulong na hindi niya naibigay. Ang mukha ni Thursday na ay tila isang salamin ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Huwag po ninyo akong sasaktan." Ang huling narinig na bulong ni Thursday na bago tuluyang bumigay ang kanyang malay tao. Ang kanyang mundo ay naging itim at ang huling naramdaman niya ay ang init ng isang matitigas na bisig na sumalo sa kanyang bumabagsak na katawan. Nang muling magmulat ng mata si Thursday na, hindi na ulan ang nararamdaman niya, kundi ang lambot ng isang malinis na higaan. Ang amoy ng kalsada ay napalitan ng halimuyak ng mamahaling sabon at lavender. Ang silid ay malawak, may mga kasangkapan na gawa sa madilim na kahoy, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa sulok. Ngunit sa gitna ng karangyaan, ang lamig ng aircon ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay isang estranghero sa paraisong ito. Bumangon siya ng dahan-dahan, ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa sakit. Sa di kalayuan, malapit sa malaking bintana kung saan nakikita ang mga ilaw ng lungsod ng Manila, nakaupo ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, hawak ang isang baso ng alak na may yelo na dahan-dahang natutunaw. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa
kaysa sa ulan sa labas. Si Anthony ay nakatitig sa kawalan. Tila may sariling mundong tanging siya lamang ang nakakaalam. "Gising ka na pala," ang sabi ni Anthony nang hindi lilingon. "Uminom ka ng tubig. Huwag kang mag-alala. Walang sasakit sa iyo rito." Napahawak si Thursday na sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Sino ang lalaking ito? Bakit siya dinala rito sa halip na sa ospital? At sa kabila ng kaligtasang nararamdaman, bakit tila mas marami siyang katanungan kaysa sa pasasalamat? Habang tinitingnan niya ang anino ng lalaki, napansin niya ang isang lumang litrato na nakapatong sa mesa sa tabi ni Anthony. Isang litrato ng isang babaeng nakangiti na may suot na hikaw na tila pamilyar sa kanya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang sariling bulsa, hinahanap ang tanging bagay na natira sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, lumingon si Anthony. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila kapatid ng pighati ni Thursday na. Isang lihim ang tila nakatago sa likod ng mga matatalim na tinging yon. Isang katotohanang maaaring magpabago sa buhay nila habang buhay. Dahan-dahang iminulat ni Thursday na ang kanyang mga mata sa silid na kinaroroonan nila ni Anthony. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto. Hindi isang katulong ang pumasok, kundi isang babaeng may tindig na tila isang reyna, nakasuot ng mamahaling sutla at may mga matang tila kayang sumunog sa sino mang tumingin ng pabalik. Si Doña Rosalina Montenegro ay naglakad papasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na marmol ay tila isang babala ng paparating na bagyo. "Kaya pala hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, Anthony. Busy ka pala sa pag-uwi ng basura mula sa kalye," ang sabi ni Rosalina. Ang kanyang boses ay puno ng pait at panghahamak. Ang kanyang tingin ay bumaba kay Thursday na tila tinitingnan ng isang maruming hayop na aksidenteng nakapasok sa loob ng isang palasyo. Mabilis na tumayo si Anthony. Ang kanyang mukha ay naging matigas na parang bato. "Ma'am, hindi siya basura. Tinulungan ko lang siya dahil wala na siyang matuluyan. At huwag ninyong gamitin ang tono na yan sa harap ko." Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rosalina habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Thursday na. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa mundo ng dalaga. Tinulungan? Sa dami ng mga foundation na pinupunduhan ng pamilya Montenegro, sa sarili mo pang silid mo dinala ang babaeng ito. Amoy usok, amoy pawis at amoy kahirapan. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa pamilyang ito? Nakalimutan mo na ba ang dangal ng pangalang Montenegro na pilit kong pinoprotektahan? Napayuko si Thursday na. Pilit na itinatago ang kanyang mga kamay na nanginginig sa ilalim ng kumot. Ang bawat salita ni Rosalina ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang murang pagkatao. Pakiramdam niya ay lalong bumigat ang kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa matinding hiya na nararamdaman niya sa harap ng mga taong ito. Ang karangyaan ng paligid ay naging isang malaking pasakit, isang paalala na siya ay hindi kabilang sa mundong ito. Ipadala mo siya sa foundation house sa labas ng lungsod ngayong gabi rin, ang utos ni Rosalina habang nakatalikod na kay Anthony. Ayaw kong makita ang anino ng babaeng iyan sa mansyong ito bukas ng umaga. At tandaan mo, Anthony, ang mga Montenegro ay hindi nakikipaghalubilo sa mga taong ang tanging kayamanan ay ang kanilang mga luha. Nang makaalis si Rosalina, ang bigat sa loob ng silid ay tila lalong lumala. Tiningnan ni Anthony si Thursday na ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng paumanhin, ngunit may kasama ring takot na tila nakakulong siya sa isang hawla na gawa sa ginto. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi ng higaan. Ang kanyang kamay ay bahagyang gumalaw na tila gustong hawakan ang kamay ni Thursday na,
Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Pasensya ka na sa mami ko. Ganyan lang talaga siya. Ang mahinang sabi ni Anthony. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Doon, walang mananakit sa'yo. Hindi kita pababayaan. Tumingin si Thursday na kay Anthony. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na tila hindi na mauubos. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Isang tindera lang ako ng Banana Q. Wala akong maibabalik sa inyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anthony habang nakatingin siya sa kawalan. Dahil minsan na ring may isang babaeng kamukha mo ang humingi ng tulong at wala akong nagawa. Ngayon, hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon. Habang inihahanda ni Anthony ang sasakyan para ilipat si Thursday na, hindi nila napansin na sa madilim na pasilyo ng mansyon, may isang aninong nakamasid sa kanila. Si Rafael Montenegro ay nakatayo doon. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanganib na ngiti habang hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay puno ng inggit at plano. Tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Masyadong malinis ang puso mo, Anthony. Ang pabulong na sabi ni Rafael sa kanyang sarili. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayang itagal ng kabutihan mo kapag sinimulan ko nang sirain ang lahat ng pinapahalagahan mo. Dahan-dahang lumabas si Thursday na sa mansyon. Bit-bit ang kanyang maliit na supot ng gamit. Habang naglalakad siya patungo sa sasakyan ni Anthony, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang mukha. Tumingala siya sa langit at sa kabila ng makapal na ulap, may isang maliit na bituin. Ang tila nagpapakita ng liwanag. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Sino nga ba ang mas mapanganib? Ang mga taong tahasang nananakit sa kanya o ang mga taong nagbibigay sa kanya ng pag-asang baka sa huli ay bawiin din. Ang bawat araw sa Foundation House ay tila isang pahina ng librong dahan-dahang bumubukas para kay Thursday na, malayo sa ingay ng terminal at sa malupit na boses ni Magda. Unti-unti niyang nararamdaman ang kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabulabog isang hapon nang mamataan niya ang isang pamilyar na sasakyan na huminto sa harap ng gate. Hindi ito ang sasakyan ni Anthony. Bumaba si Rafael Montenegro na may dalang isang maliit na basket ng mga prutas at isang nangiting tila napakaamo. Lumapit siya kay Thursday na noon ay nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila isang kalkuladong galaw ng isang manlalaro ng chess. Kumusta na ang pakiramdam ng magandang dalaga? Ang bati ni Rafael, ang kanyang boses ay malambot. Ngunit may dalang kakaibang panginginig na nagdulot ng kilabot sa balat ni Thursday na. Inabot niya ang isang mamahaling scarf na gawa sa sutla. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang kalagayan mo rito. Masyadong strikto si Anthony. Baka nakakalimutan niyang kailangan mo rin ng kaunting kulay sa buhay. Pilit nang ngumiti si Thursday na at dahan-dahang umurong. Salamat po, Sir Rafael. Pero sapat na po ang lahat ng ibinibigay ni Sir Anthony sa akin. Hindi ko po kailangan ng ganitong karangyaan. Masyado kang mapagpakumbaba, Thursday na. Ang sagot ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumilibot sa kabuuan ng dalaga. Sa ganda mong iyan, hindi ka dapat nagtitinda lang sa kalsada. May mas malaking plano ang tadhana para sa'yo at baka ako ang susi niyon. Bago pa man makasagot si Thursday na, ang mabilis na pagdating ng sasakyan ni Anthony ay bumasag sa tensyon. Bumaba si Anthony na may bakas ng matinding pag-aalala at galit sa kanyang mga mata. Agad siyang lumapit at humarang sa pagitan ni Rafael at Thursday na. Tila isang kuta na handang pumrotekta sa kanyang nasasakupan. Anong ginagawa mo rito, Rafael? Ang malamig na tanong ni Anthony. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid, isang senyales ng pagtitimpi. Isang mapaglarong tawa ang pinakawalan ni Rafael bago siya naglakad pabalik sa kanyang sasakyan.
Binibisita ko lang ang bisita mo, brother. Masama bang maging mabait sa isang taong nangangailangan? Sige, mauuna na ako. Mag-ingat ka Thursday na. Baka ang taong inaakala mong nagliligtas sa'yo, ang siyang hihila sa'yo pababa. Nang makalayo na si Rafael, hinarap ni Anthony si Thursday na. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Thursday na ang init at katapatan na wala kay Rafael. Huwag kang magtitiwala sa kanya Thursday na. Ang ngiti ni Rafael ay may lason. Manatili ka rito sa loob at huwag kang kakausap sa kanya kapag wala ako. Pangako mo sa akin yan. Tumango si Thursday na. Ramdam ang bigat ng babala ni Anthony. Nang gabing iyon, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa bubong at lumilikha ng isang malungkot na himig, naupo ang dalawa sa veranda ng foundation house. May 2 tasa ng mainit na kape sa pagitan nila. Ang usok niyon ay sumasabay sa malamig na simoy ng hangin. Bakit niyo po ako pinoprotektahan ng ganito? Ang mahinang tanong ni Thursday na habang nakatitig sa kanyang tasa. Huminga ng malalim si Anthony. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kadiliman ng gabi. Dahil ang mundong kinalakihan ko ay puno ng mga taong marunong lang kumuha, pero hindi marunong magbigay. Ang mama ko, siya ang tanging liwanag sa mansyong yon. Noong nawala siya, tila namatay din ang kalahati ng pagkatao ko. Noong makita kita sa kalsada, naramdaman kong binibigyan ako ng pagkakataon na ayusin ang isang bagay na hindi ko nagawa noon. Sa sandaling iyon, dahan-dahang hinawakan ni Anthony ang kamay ni Thursday na nakapatong sa mesa. Ang simpleng pagdait ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang uri ng kuryente na nagpatigil sa pagtibok ng mundo ni Thursday na. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan nila. Isang damdaming hindi kailangan ng mga salita para maunawaan. Kinabukasan, isang matandang babae na nagngangalang Aling Bebeng ang dumating sa foundation house para maghatid ng mga kakanin. Nang makita niya si Thursday na, biglang binitawan ng matanda ang kanyang dala at ang pagbagsak niyon sa sahig ay lumikha ng isang malatutong na tunog. Nilapitan niya ang dalaga at hinawakan ang mukha nito nang may panginginig. Ang mga mata mo, kamukhang kamukha ka niya. Ang pabulong na sabi ni Aling Bebeng, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Mag-iingat ka, iha. Ang mga Montenegro ay may utang na dugo sa nakaraan. Huwag mong hayaang kainin ka ng mansyong yon tulad ng ginawa nila sa kanya. Bago pa man makapagtanong si Thursday na, mabilis na umalis si Aling Bebeng. Iniwan ang dalaga na puno ng kaba. Pumasok si Thursday na sa kanyang silid para mag-isip. At doon, sa ilalim ng isang lumang cabinet, nakakita siya ng isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Nang buksan niya ito, isang gintong hikaw ang nakita niya. Isang hikaw na may disenyong kaparehong-kapareho ng tanging alaala na iniwan ng kanyang ama. Samantala, sa loob ng mansyong Montenegro, nakatayo si Doña Rosalina sa harap ng malaking bintana habang hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang marinig ang boses sa kabilang linya. Doña Rosalina, may nakakita sa babaeng yon sa isang maliit na bayan sa probinsya. Ang akala nating namatay na 20 taon na ang nakalilipas. Tila bumalik na siya para kunin ang lahat ng sa kanya. Nanlamig ang kamay ni Rosalina at ang mahigpit niyang pagkakahawak sa kanyang mamahaling baso ay nagdulot ng isang matalim na lamat sa kristal niyon. Ang lihim na pilit niyang ibinaon sa limot ay dahan-dahan nang humuhukay palabas. Anak ko, Thursday na, nasaan ka? Maawa ka sa nanay mo. Ang boses na yon, na puno ng pilit na pighati at malakas na pag-atungal, ay bumasag sa katahimikan ng foundation house. Nakatayo si Magda sa labas ng bakal na gati. Ang kanyang buhok ay tila hindi nasuklay ng ilang araw at ang kanyang suot ay gusot-gusot. Nang makita niya si Thursday na lumabas mula sa pintuan, mabilis siyang lumuhod sa semento
Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit tila humihingi ng awa sa madla. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali ako. Pero ginawa ko lang naman iyon dahil sa sobrang kahirapan natin. Ang sigaw ni Magda, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng lumilibot sa marangyang paligid. Ang bawat salita niya ay tila isang laso na binalot sa asukal, isang mahusay na pag-arte na alam ni Thursday na may nakatagong layunin. Dahan-dahang lumapit si Thursday ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga sa bigat ng kaba. Nay, umuwi na po kayo. Huwag na po kayong gumawa ng eksena rito. Nakakahiya sa mga tao. Ikinahihiya mo na ba ang nanay mo ngayon dahil nakatira ka na sa palasyo? Biglang nagbago ang tono ni Magda. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa talim. Matapos kitang itaguyod ng mag-isa, matapos kong ibigay ang lahat para sa'yo, ganyan ka nakawalang utang na loob. Pinagbintangan mo pa ako sa harap ng mga Montenegro. Sa gitna ng sigawan, dumating si Anthony. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Huminto siya sa tabi ni Thursday at tiningnan si Magda nang may halong pandidiri at pagkainip. Magkano? Ang maikli at matigas na tanong ni Anthony. Tumayo si Magda at pinagpag ang kanyang palda. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa kasabikan. 100,000 piso. Iyan ang halaga ng lahat ng paghihirap ko sa pagpapalaki sa batang ito. Ibigay mo sa akin ang perang yan at hinding-hindi nyo na makikita ang anino ko. Ituring mo na itong pambayad sa kalayaan niya. Nay, sumusobra na kayo? Ang sigaw ni Thursday ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Hindi nyo ako pwedeng ibenta na parang gamit. Wala na kayong kinuha sa akin kundi ang dangal ko. Ngunit bago pa matapos ni Thursday ang kanyang sasabihin, ang tunog ng isang malakas na palad na humampas sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang lakas ng sampal ni Magda ay naging sanhi ng pagbaling ng mukha ni Thursday sa kabilang panig at ang init ng sakit ay agad na nanuot sa kanyang balat. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa mismong sampal. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, ang bulyaw ni Magda. Kung hindi dahil sa akin, baka sa basurahan ka na pinulot ng mga aso. Hindi kumibo si Anthony, ngunit ang kanyang mga mata ay naging tila mga nagbabagang apoy. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang tseke at nagsulat sa harap ni Magda. Ang bawat kumpas ng kanyang panulat ay tila isang hatol na nagpapalaya kay Thursday mula sa pisikal na kuko ng kanyang ina. Ngunit nagbabaon naman sa dalaga, sa isang mas malalim na utang na loob kay Anthony. Kunin mo ito at umalis ka na, ang sabi ni Anthony habang iniaabot ang papel. Kapag bumalik ka pa rito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng liwanag sa labas ng selda. Mabilis na kinuha ni Magda ang tseke, tila isang gutom na hayop na nakakuha ng pagkain at mabilis na tumalikod ng walang kahit isang lingon sa kanyang anak. Naiwan si Thursday na nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila mga kristal na nadudurog sa semento. Pakiramdam niya ay tila ibinenta siyang muli. Sa pagkakataong ito ay sa lalaking tanging pinagkakatiwalaan niya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Thursday Ang bawat pagpikit niya ay naaalala niya ang mukha ng kanyang ina at ang bigat ng perang ibinayad ni Anthony para sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa bintana para kumuha ng hangin. Ang dilim ng gabi ay nababalot ng makapal na ulap. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno sa labas ng gate, may nakita siyang 2 anino. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis nang makilala niya ang mga ito. Nakatayo si Magda, hawak ang tseke na ibinigay ni Anthony, at sa harap niya ay si Rafael Montenegro. Nakita ni Thursday ang pag-abot ni Rafael ng isa pang makapal na sobre ng pera kay Magda, habang ang dalawa ay nag-uusap ng pabulong
at may kasamang tawa na tila mga demonyo sa gitna ng gabi. Ang bawat kurot ng kaba sa dibdib ni Thursday na ay napalitan ng matinding takot. Ang pagdating ba ni Magda ay hindi isang aksidente? Isang bitag ba ang lahat ng ito na binuo ni Rafael para sirain sila ni Anthony? At sa gitna ng kadilimang ito, kanino pa siya pwedeng kumapit kung ang sarili niyang ina ay kasama sa mga taong gustong pumatay sa kanyang natitirang pag-asa? Ang bigat ng 100,000 pisong ibinayad ni Anthony para sa kanyang kalayaan ay tila isang malaking bato na nakatali sa leeg ni Thursday na. Unti-unti siyang inilulubog sa kailaliman ng kahihiyan. Hindi niya kayang manatili sa loob ng foundation house habang iniisip na ang bawat pagkaing isusubo niya at ang bawat segundong pananatili niya roon ay may katapat na halagang hindi niya kailanman mababayaran. Sa gitna ng gabi, habang ang buong paligid ay natutulog, at ang tanging naririnig ay ang malungkot na pag-agos ng tubig sa mga kanal, dahan-dahang lumabas si Thursday na bitbit ang kanyang munting supot ng mga gamit. Naglakad siya patungo sa bus terminal. Ang kanyang mga hakbang ay walang direksyon. Tila isang dahon na tinatangay ng hanging amihan. Ang ulan ay muling nagsimulang bumuhos, hindi kasing lakas ng mga nagdaang gabi, ngunit sapat na para basain ang kanyang pisngi at itago ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Nakaupo siya sa isang luma at kalawanging bangko sa gilid ng terminal. Yakap ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ang mga biyaherong may mga destinasyong uuwi ang pamilya. Isang bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Saan mo balak pumunta? Akala mo ba ay ganoon na lang kadaling takasan ng lahat? Ang boses na yon, bagaman malamig, ay may dalang init na tila bumuhay sa nangangatog na katawan ni Thursday na. Nakatayo sa kanyang harap si Anthony, basang-basa rin ang buhok at ang kanyang mamahaling polo ay nakadikit na sa kanyang katawan. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, kundi isang matinding pagod at lungkot na tila sumasalamin sa nararamdaman ng dalaga. Sir Anthony, hindi ko po kayang tanggapin ang ginawa niyo. Binili niyo po ako sa nanay ko. Para niyo na rin akong ginawang alipin ng utang na loob. Ang pabulong na sagot ni Thursday na hindi magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahang naupo si Anthony sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ni Thursday na ang init ng hininga ni Anthony sa gitna ng malamig na gabi. Hindi kita binili. Thursday na. Tinubos kita. May pagkakaiba ang dalawang yon. Ang pera ay papel lamang na madaling palitan. Pero ang buhay mo, ang dignidad mo, iyon ang hindi ko kayang makitang niyuyurakan ng kahit na sino, maging ng sarili mong ina. Tumingala si Thursday na at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng terminal, nakita niya ang isang lamat sa baluti ni Anthony. Ang lalaking akala niya ay mayaman at makapangyarihan ay may dala ring sugat na tila hindi pa naghihilom. Bakit po? Bakit ang isang Montenegro na katulad niyo ay mag-aaksaya ng panahon sa isang katulad ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anthony. Dahil ang mansyong tinitirhan ko ay kasing lamig ng sementong ito. Noong bata ako, nakita ko kung paano magmakaawa ang mama ko kay Doña Rosalina para sa kaunting awa pero walang dumating. Namatay siyang nag-iisa sa gitna ng kalsada habang ako ay nakatago sa loob ng kotse. Takot at walang magawa. Ang bawat sentimong ibinayad ko kay Magda ay para sa batang Anthony na hindi nakapagligtas sa kanyang ina. Huwag mo sanang isiping utang ito, kundi isang paraan para mapatawad ko ang sarili ko. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang hangin ay dahan-dahang umiihip, nagdadala ng lamig na nagpasinghap kay Thursday na. Nakita ito ni Anthony at nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Sa bawat pulgada ng paglapit ng kanyang mga daliri sa mukha ni Thursday na, tila tumitigil ang pintig ng puso ng dalaga. Gamit ang kanyang hinlalaki,
Dahan-dahang pinunasan ni Anthony ang mga patak ng ulan at luha sa pisngi ni Thursday na. Isang haplos na kasing lambot ng balahibo, ngunit kasing tindi ng apoy ang dating sa pakiramdam ng dalaga. Dahan-dahang ipinatong ni Anthony ang kanyang mamahaling jacket sa mga balikat ni Thursday na. Ang amoy ng pabango ng lalaki na humahalo sa amoy ng ulan ay tila naging isang kapa na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng panganib ng mundo. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng isang prinsipe ng korporasyon at isang tindera sa kalsada ay nawala. Ang tanging natira ay dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa gitna ng unos. Bumalik na tayo, Thursday na. Hindi kita pinatira sa foundation house para maging alipin, kundi para matutunan mong ang ulan ay hindi laging nagdadala ng baha. Minsan, ito rin ang nagdidilig sa mga halamang malapit ng mamatay para muling mabuhay. Sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, hindi maalis sa isipan ni Thursday na ang nakita niya kanina, ang pakikipagkita ni Magda kay Rafael. Alam niyang ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. Ang bawat segundong kasama niya si Anthony ay tila isang hiram na oras na may malaking kapalit. Habang nakasandal ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan, pabalik sa foundation, isang tanong ang pilit na bumabagabag sa kanya. Bakit takot na takot si Anthony sa tunog ng kidlat? At ano ang kinalaman niyon sa lihim na pilit itinatago ni Doña Rosalina sa likod ng kanyang mga mamahaling hiyas? Sa loob ng marangyang opisina ni Doña Rosalina, ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo habang nag-uusap ang mag-ina. Nakaupo si Rafael sa tapat ng kanyang ina. Isang baso ng mamahaling wine ang hawak niya habang dahan-dahang pinapaikot ang likido sa loob nito. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri ay tila isang kalkuladong bahagi ng isang mas malaking laro. Dapat na nating tapusin ang kahibangang ito ni Anthony, Rafael. Ang sabi ni Rosalina, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Ang babaeng iyon ay isang banta sa ating lahat. Hindi sapat na paalisin lang siya. Kailangan nating siguraduhin na hinding-hindi na siya maglalakas loob na tumingin ng diretso sa kahit na sinong Montenegro. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Everything is under control. Gagamitin natin ang sariling kahinaan ni Anthony, ang kanyang pagiging hero, laban sa kanya. Kapag napatunayan nating magnanakaw ang kanyang munting prinsesa, siya na mismo ang magtatapon sa babaeng yan pabalik sa kalsada. Kinabukasan, bumisita muli si Rafael sa foundation house. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakita ng anumang kayabangan. Sa halip, nagdala siya ng mga gamit sa eskwela at ilang mga lumang libro para sa mga bata sa foundation. Tumingin siya kay Thursday na nang may tila tapat na pakikiramay. Thursday na, pasensya ka na sa inasal ko noong nakaraan. Ang sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang malambot na pelus. Gusto ko lang bumawi. Heto, isang maliit na bag na gawa sa tahi-tahing tela para may paglagyan ka ng iyong mga munting gamit. Huwag mong sabihin kay Anthony, baka isipin niya ay nakikialam na naman ako. Dahil sa likas na kabutihan ng puso, tinanggap ni Thursday na ang regalo ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na ang munting bag na yon ang siyang magiging mitya ng kanyang susunod na pagdurusa. Habang tumutulong si Thursday na sa paglilinis ng isang lumang bodega sa likod ng foundation house, isang lugar na bihira nang pasukin ng mga tao, may nakita siyang isang makapal na brown envelope na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento ng Montenegro Group. Ang papel ay luma na at medyo madilaw. May amoy ng alikabok at nakalipas na panahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga salitang confidential medical report at ang pangalan ni Rafael Montenegro sa itaas nito. Bagaman hindi siya bihasa sa mga terminong medikal, ang salitang negative na nakasulat sa malalaking titik
Sa tabi ng paternity result ay tila isang saksak sa kanyang kuryosidad. Hindi niya lubos na maunawaan ang kahulugan niyon, ngunit alam niyang may malaking lihim na nakatago sa likod ng mga numerong yon. Iha, ano ang hawak mo? Nagulat si Thursday na at mabilis na itinago ang papel sa ilalim ng kanyang suot nang pumasok ang isang matandang tagapagsilbi sa foundation. Sa halip na matakot, nakita ni Thursday na ang paghihirap ng matanda sa pagbubuhat ng mabigat na basket ng mga labada. Agad siyang lumapit at kinuha ang pasanin nito. "Ako na po rito, Nanay Susing. Magpahinga na po kayo." Ang sabi ni Thursday na ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. Ang sandaling iyon ay naging isang gintong bahagi ng kanyang araw, ang simpleng pagtulong sa kapwa sa kabila ng sarili niyang mga katanungan. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Nang hapong iyon, muling dumating si Rosalina sa foundation, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama niya ang ilang mga security guard. Ang kanyang muka ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Nasaan ang babaeng iyan?" Ang sigaw ni Rosalina na umalingaw-ngaw sa buong gusali. "Nawawala ang aking brilyanteng kwintas na pamana pa ng aking lola." Huling nakita ito sa mansyon bago bumisita si Anthony at ang kanyang mga tauhan na naghahatid ng gamit dito. Hinarap ni Anthony ang kanyang ina. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at depensa. "Ma'am, anong ibig ninyong sabihin? Walang magnanakaw rito." "Kung ganoon, bakit hindi natin tingnan ang mga gamit ng iyong munting paborito?" Ang panghahamon ni Rosalina habang itinuturo si Thursday na noon ay kakarating pa lamang mula sa bodega. Bago pa makakilos si Anthony, isa sa mga gwardya ang mabilis na kumuha ng bag na ibinigay ni Rafael kay Thursday na. Sa harap ng lahat, ibinuhos ng gwardya ang laman nito sa sahig. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak ay tila isang malungkot na ritmo ng paparating na hatol. At doon, sa gitna ng mga barya at munting suklay, kuminang ang isang kwintas na may mga asul na brilyante, isang hiyas, na kasing lamig ng mga mata ni Rosalina. Lahat ng mata ay nabaling kay Thursday na. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala, habang ang dalaga ay napatulala. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng matinding shock at kawalan ng katarungan. Napatunayan na ang lahat, Anthony. Ang magnanakaw ay hinding-hindi magbabago. Kahit balutin mo pa siya ng ginto. Ang boses ni Doña Rosalina ay tila isang matalim na kumpas ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng buong silid. Titig na titig si Thursday na sa brilyanteng kwintas na nakahiga sa sahig. Ang kislap niyon ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang hininga ay tila naging isang mabigat na pasanin na hindi niya mailabas. Sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo, ang pagkadurog ng bawat piraso ng dangal na pilit niyang itinayo. "Hindi ko po kinuha iyan. Sir Anthony, maniwala kayo sa akin." Ang pabulong na pagsamo ni Thursday na, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ngunit ang ebidensya ay naroon, nakabulatlat sa harap ng lahat, tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya mula sa katotohanan. Tumingin si Thursday na kay Anthony, umaasa na makakita ng kahit kaunting tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang pagkalito at ang matinding sakit sa mukha ng lalaki. Ang katahimikan ni Anthony ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal ni Rosalina. Ang kawalan ng mga salitang magtatanggol sa kanya ay naging isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Ang tiwala na akala niya ay matibay na ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. "Paalisin mo na ang babaeng yan, Anthony, bago ko patawagin ang mga pulis," ang mariing utos ni Rosalina. Ang kanyang presensya ay isang lason sa ating pamilya. Tumingin ka sa paligid. Ang kanyang kabaitan ay isa lamang disguise
para makalapit sa ating kayamanan. Dahan-dahang tumalikod si Thursday na ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng kahihiyan. Hindi na niya nagawang ipaliwanag ang tungkol sa bag na ibinigay ni Rafael dahil alam niyang sa mundong ito, ang salita ng isang dukha ay laging lulunurin ng kapangyarihan ng mayayaman. Habang naglalakad siya palabas ng foundation house, naramdaman niya ang bawat tingin ng mga tao na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang walang hanggang pighati. Sa loob ng foundation, naramdaman ni Anthony ang isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Nakita niya ang isang kakaibang namang ngiti sa mga labi ni Rafael, isang ngiting puno ng tagumpay at kasamaan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Anthony na may mali. Hindi kayang magnakaw ni Thursday na. Mabilis siyang tumakbo palabas, hindi alintana ang sigaw ng kanyang ina. "Thursday na! Mag-usap tayo!" Ang sigaw ni Anthony habang hinahabol ang dalaga sa gitna ng malakas na ulan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinatakbo para maabutan ng dalaga na naglalakad sa gilid ng kalsada. Ngunit habang tinatapakan niya ang preno, naramdaman ni Anthony ang isang nakapangingilabot na pakiramdam. Ang preno ay lumubog hanggang sa sahig nang walang anumang epekto. Ang sasakyan ay patuloy na bumibilis sa madulas na aspalto. Ang tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa kalsada ay tila isang hiyaw ng babala na hindi na mapipigilan. "Anthony!" ang narinig ni Thursday na hiyaw bago ang lahat ay naging isang malaking kaguluhan. Ang marahas na pagtama ng sasakyan ni Anthony sa isang malaking puno ay lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong paligid. Mas malakas pa sa anumang kulog sa langit. Ang mga bubog ng salamin ay humalsik na tila mga kristal ng kamatayan at ang usok na lumalabas sa makina ay humahalo sa malamig na hangin. Tumakbo si Thursday na patungo sa nagugupit na sasakyan. Ang kanyang hiyaw ay tila isang pakiusap sa langit na huwag kunin ang tanging taong nagparamdam sa kanya ng pag-ibig. Nakita niya si Anthony, nakasubsob sa manibela. Ang dugo ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang noo, tila isang mapulang ilog na nagmamarka sa kanyang puting polo. Ang katahimikan ni Anthony sa gitna ng kaguluhan ay naging isang matinding pasakit para kay Thursday na. "Sir Anthony, gumising kayo! Please, huwag niyo akong iwan!" Ang pagtangis ni Thursday na habang sinusubukang buksan ang pinto ng sasakyan na nayupi na sa lakas ng bangga. Ngunit ang kanyang mga kamay ay walang lakas at ang kaniyang tinig ay nawala sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa ospital, ang amoy ng gamot at ang puting dingding ay naging isang malupit na baha na lumulunod kay Thursday na. Nakaupo siya sa isang sulok, basang-basa at nanginginig, habang ang mga doktor ay nagkakagulo sa loob ng silid ni Anthony. Lumabas si Rosalina mula sa ICU. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot na hindi na kayang itago ng kanyang makeup. Sa harap ng maraming tao, itinaas ni Rosalina ang kanyang kamay at muling humampas ang isang malakas na sampal sa mukha ni Thursday na. Ang tunog niyon ay tila isang hatol na nagtapos sa lahat ng ugnayan nila. "Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang malas sa buhay ng anak ko." Ang sigaw ni Rosalina, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya magmamadaling umalis. Mamamatay tao ka. Huwag ka nang magpapakita rito dahil sa oras na makita kita, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan." Itinaboy si Thursday na ng mga security guard palabas ng ospital. Habang nakatayo siya sa labas, pinagmamasdan ang bintana ng ICU kung saan naroon ang lalaking mahalit niya na ngayon ay nasa koma. Naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyan ng nadurog. Siya ay nag-iisa muli, binalot ng dilim at dala ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos,
Isang tanong ang naiwan sa hangin. Magigising pa ba si Anthony para linisin ang pangalan ng babaeng tanging nagbigay sa kanya ng tunay na liwanag? O ito na ang huling paalam ng kanilang naudlot na pag-ibig? Bumalik ang lahat sa putik at alikabok. Nakatayo si Thursday na sa gitna ng pamilyar na eskinita sa tondo, kung saan ang amoy ng napanis na pagkain at umaagos na dumi sa estero ay tila sumasalubong sa kanyang pagbabalik. Wala na ang malambot na higaan sa foundation house, wala na ang bango ng lavender, at wala na ang proteksyon ng mga bisig ni Anthony. Ang tanging natira sa kanya ay ang basang kamiseta sa kanyang likod, ang munting supot ng barya, at ang isang pirasong papel na itinago niya sa loob ng kanyang damit bago siya itaboy ng mga Montenegro. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang inilalabas ang medikal na ulat na nakuha niya sa bodega. Ang bawat titik sa papel ay tila maliliit na langgam na gumagapang sa kanyang paningin, lalo na ang salitang negative na nakasulat sa tabi ng pangalan ni Rafael. Hindi sapat ang kanyang kaalaman para lubos na maunawaan ang lahat, ngunit nararamdaman niya sa kanyang kalamnan na ito ang susi sa lahat ng pagdurusa ni na Anthony. Iha, bakit ka narito sa dilim? Akala ko ba ay nasa piling ka na ng mga mayayaman? Ang boses ni Aling Bebeng ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Nilapitan ni Thursday na ang matanda at doon, sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, ipinakita niya ang papel. Ang mukha ni Aling Bebeng ay tila naging isang mapa ng matinding gulat at takot habang binabasa ang nilalaman niyon. Diyos ko, Thursday na, ito ang lihim na pumatay sa katahimikan ng pamilya Montenegro. Ang pabulong na sabi ni Aling Bebeng, ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ibig sabihin nito, hindi tunay na Montenegro si Rafael. Siya ay anak sa labas ni Doña Rosalina sa ibang lalaki. Ginamit lamang niya ang pangalan ng yumaong Don para makuha ang lahat ng kayamanan. Napasinghap si Thursday na. Ang kanyang puso ay tila hinahabol sa bilis ng tibok. Kaya po ba galit na galit si Doña Rosalina sa akin? Dahil natatakot siyang malaman ko ang totoo? Higit pa riyan, iha. Ang sagot ni Aling Bebeng habang hinahawakan ang kamay ni Thursday na. Tandaan mo ang singsing ng tatay mo. Ang iyong ama ay hindi lamang isang driver. Siya ang nakakita sa lahat. Noong gabi ng aksidente ng tunay na ina ni Anthony, ang tatay mo ang huling nakakausap nito. May iniwan siyang mensahe sa loob ng singsing na yan. Mabilis na tinanggal ni Thursday na ang singsing mula sa kanyang daliri. Sa ilalim ng liwanag, dahan-dahan niyang sinuri ang loob ng gintong bilog. Doon, sa pinakamaliit na bahagi ng bakal, may nakitang siyang napakaliit na ukit ng mga numero. L-4-J-TERM, Locker 104. Jeepney Terminal, ang pabulong na basa ni Thursday na. Ang bawat salita ay tila isang liwanag na nagbibigay ng direksyon sa kanyang nawawalang pag-asa. Alam niyang sa loob ng locker na yon, may nakatagong katotohanan na kayang maglinis sa kanyang pangalan at magligtas kay Anthony mula sa mga kuko ng kanyang sariling pamilya. Kinaumagahan, naglakad si Thursday na patungo sa terminal ng jeepney. Ang lugar kung saan siya nagsimulang mangarap. Ang bawat hakbang niya sa semento ay puno ng determinasyon kahit na ang kanyang sikmura ay kumakalam sa gutom at ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga tao na tila binabasa ang kanyang bawat galaw, ngunit wala siyang pakialam. Nang makarating siya sa hanay ng mga luma at kalawanging locker sa sulok ng terminal, ang amoy ng langis at usok ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Gamit ang maliit na susi na nakatago rin sa likod ng singsing, dahan-dahan niyang pinihit ang kandado. Ang tunog ng bakal na dahan-dahang bumubukas ay tila isang kumpas ng hustisyang matagal nang naantala. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang anumang nasa loob, naramdaman ni Thursday na ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran.
Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumapang sa pader ng locker, tila isang madilim na ulap na handang lumamon sa kanyang munting liwanag. Akala mo ba ay hahayaan kitang makuha ang ebidensya ng ganoon na lang kadali? Thursday na. Ang boses ni Magda ay bumasag sa katahimikan, puno ng pait at kasakiman. Nakatayo ang kanyang ina sa dilim, ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa bukas na locker. At sa likod ni Magda, nakita ni Thursday na ang pamilyar na kislap ng mga mata ni Rafael Montenegro, na tila isang ahas na naghihintay ng tamang sandali para tumuklaw. Naroon sila, ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay, handang bawiin ang huling alas na hawak niya. Ang munting espasyo sa pagitan nila ay tila naging isang entablado ng kamatayan at katotohanan. Ibigay mo sa akin ang box na yan, Thursday na. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya at gawin ang isang bagay na pagsisihan mo habang buhay. Ang boses ni Rafael ay tila isang matalim na kumpas ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng madilim na sulok ng terminal. Ang kislap ng kanyang mga mata ay puno ng panganib, habang si Magda naman ay nakatayo sa tabi nito. Ang mga kamay ay nakapamaywang at ang muka ay puno ng pagkairita na tila ba ang sarili niyang anak ay isang malaking istorbo sa kanyang pinaplanong kayamanan. Ang amoy ng krudo at kalawang sa paligid ay naging kasing bigat ng tensyong bumabalot sa kanilang tatlo. Anak, makinig ka kay Sir Rafael. Ang pabulong na hirit ni Magda, ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Para rin naman ito sa ating dalawa. Kapag ibinigay mo ang box na yan, bibigyan tayo ni Sir ng sapat na pera para makapagsimula sa probinsya. Hindi mo na kailangang magbilad sa araw o magbenta ng banana Q. Magiging reyna tayo, Thursday na. Tumingin si Thursday na sa kanyang ina. At sa pagkakataong ito, wala nang luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang matinding pait at ang pagkaputol ng huling hibla ng pag-asang may natitira pang puso ang babaeng nagpalaki sa kanya. Nay, hanggang kailan ba kayo magiging bulag sa pera? Binenta niyo na ako kay Anthony. Ngayon, pati ba naman ang huling alaala ni Papa, ibebenta niyo rin sa taong pumatay sa katahimikan ng pamilyang Montenegro? Mabilis na kinuha ni Thursday na ang maliit at kinalawang na lata mula sa loob ng locker bago pa man makalapit ang dalawa. Sa loob niyon, nakita niya ang isang maliit na memory card na nakabalot sa plastik at isang lukot na liham na may sulat kamay ng kanyang ama. Ang bawat salita sa papel ay tila naging isang tinig mula sa kabilang buhay na nagpapaliwanag sa lahat ng kanyang pagdurusa. Sa liham na yon, ipinagtapat ng kanyang ama na siya ang nakakita kung paano pinanood ni Doña Rosalina ang pagkasunog ng sasakyan ng tunay na ina ni Anthony nang walang ginagawang anuman para tumulong. Ipinagtapat din yon na ang ama ni Thursday na ang siyang kumuha kay ni Anthony mula sa nagliliyab na sasakyan, isang kabayanihan na pilit na ibinao ni Rosalina sa limot sa pamamagitan ng pananakot at panunuhol. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Ang pabulong na sabi ni Thursday na, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkasakal ng emosyon. Siya ang nagligtas kay Anthony. Siya ang tunay na bayani, habang kayo ang mga tunay na kriminal na nagtatago sa likod ng inyong mga mamahaling damit. Tama na ang drama. Ang sigaw ni Rafael habang mabilis na dinaluhong si Thursday na. Ang lakas ng kanyang pagtulak ay naging sanhi ng pagtama ng likod ng dalaga sa matigas na bakal ng locker, ngunit mahigpit pa ring nakayakap si Thursday na sa maliit na lata. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Magda ang buhok ni Thursday na at pilit na hinihila ang dalaga palayo sa locker. Ang bawat kurot at sabunot ng kanyang ina ay tila isang pisikal na pagtatraidor na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Ibigay mo na, sabi iyan. Huwag kang matigas ang ulo, Thursday na. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman ni Thursday na ang isang kakaibang lakas. Isang lakas
na nagmumula sa katotohanang hindi na siya nag-iisa. Ang espiritu ng kanyang ama ay tila nasa tabi niya. Binibigyan siya ng tapang na lumaban. Sa isang mabilis na paggalaw, ginamit niya ang kanyang siko para kumawala sa pagkakasabunot ni Magda at mabilis na tumakbo patungo sa gitna ng mataong terminal. Ang tunog ng mga makina ng bus na dahan-dahang umaandar at ang ingay ng mga konduktor na tumatawag ng mga pasahero ay naging isang kaguluhan na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magtago. Ang bawat hakbang niya sa madulas na semento ay tila isang pagtakas mula sa isang impyernong matagal nang nagkukulong sa kanya. Habulin niyo siya. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng terminal. Ang narinig niyang hiyaw ni Rafael na unti-unti nang lumalayo sa kanyang pandinig. Napahinto si Thursday na sa likod ng isang malaking bus habang ang kanyang hininga ay tila isang mabilis na kumpas ng kaba sa kanyang dibdib. Hawak-hawak niya ang memory card, ang ebidensyang magpapabagsak sa mga Montenegro at gigising sa katarungang matagal nang natutulog. Ngunit habang nakatingin siya sa kalsada, napagtanto niya na wala siyang matatakbuhan. Ang buong lungsod ng Manila ay tila naging isang malaking bitag na kontrolado ni Rosalina. Sa gitna ng kanyang pagtatago, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpakaba sa kanya ng husto. Nasa kamay namin ang tanging taong pwedeng magligtas sa'yo. Kung gusto mo pang makitang buhay si Aling Bebeng, dalhin mo ang ebidensya sa lumang bodega ng Montenegro Group sa loob ng 1 oras. Mag-isa ka lang. Ang bawat patak ng ulan na muling nagsimulang bumagsak ay tila naging kasing lamig ng kamatayan para kay Thursday na. Ang kalayaan ba na hawak niya ay may kapalit na buhay ng isa pang taong mahalaga sa kanya? O ito na ang huling bitag na tuluyang uubos sa kanyang lakas? Sa loob ng maliit na silid sa gilid ng parokya ni Father Benicio, ang aandap-andap na liwanag ng isang kandila ay tila sumasalamin sa natitirang pag-asa sa puso ni Thursday na. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok at nanginginig ang kanyang mga balikat, hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng krus na kanyang dinadala. Sa harap niya, maingat na sinusuri ni Father Benicio ang memory card at ang liham ng kanyang ama, habang sa tabi nito ay nakaupo ang isang batang abogado, si Attorney Clara, na may mga matang puno ng determinasyon. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumunta sa bodega, Thursday na. Isang bitag iyon, ang mahinahong paalala ni Father Benicio. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Gagamitin natin ang batas, pero bago ang lahat, kailangan nating masiguro ang kaligtasan ni Anthony. Balita ko ay nagbabalak si Rafael na ilipat siya ng ospital para tuluyan na siyang kontrolin. Father, kailangan ko siyang makita. Ang pagsamo ni Thursday na, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Kailangan kong sabihin sa kanya na hindi siya nag-iisa, na ang tatay ko ang nagligtas sa kanya noon. Baka iyon ang maging dahilan para bumalik siya sa atin. Sa tulong ni Attorney Clara, nakahanap sila ng paraan. Isang puting uniforme ng nurse ang isinuot ni Thursday na. Isang balat kayo na magsisilbing proteksyon niya sa loob ng kuta ng mga Montenegro. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila isang hakbang patungo sa isang digmaang hindi niya alam kung mapapagtagumpayan niya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging kasing bilis ng pintig ng isang taong hinahabol ng kamatayan. Nang makarating siya sa ospital, ang amoy ng disinfectant at ang nakabibinging katahimikan ng pasilyo ay tila sumasakal sa kanya. Yuko ang kanyang ulo habang naglalakad. Pilit na iniiwasan ang bawat tingin ng mga security guard na nagbabantay sa bawat sulok. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang kumpas ng panganib. Dahan-dahan niyang pinihit ang pintuan ng ICU. Ang tunog ng mga makina na dahan-dahang humihinga para kay Anthony ay naging tila isang malungkot na awit sa kanyang pandinig.
Sa gitna ng mga tubo at wire, nakahiga ang lalaking minahal niya, maputla at tila isang estatwang gawa sa pighati. Lumapit si Thursday na at dahan-dahang hinawakan ng malamig na kamay ni Anthony. Ang bawat luhang pumatak sa palad ng lalaki ay tila isang dalangin na hindi na kailangan ng mga salita. Anthony, gumising ka na please. Ang pabulong na pagsamo ni Thursday na sa tenga ng lalaki. Ang kanyang hininga ay humahaplos sa pisngi ni Anthony. Hawak ko na ang katotohanan. Alam ko na kung sino ang tunay na pumatay sa katahimikan mo. Ang tatay ko. Siya ang nagligtas sa iyo noon. Hindi kanya pinabayaan, kaya wag mo rin akong pababayaan ngayon. Lalaban tayo, Anthony. Sabay tayong lalabas sa dilim na ito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Thursday na ang isang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Anthony. Isang munting kumpas ng buhay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, ang tunog ng pagbukas ng pinto sa kanyang likuran ay nagpadaloy ng kuryente ng takot sa kanyang buong katawan. Ang lakas din ng loob mong bumalik dito sa kabila ng lahat ng ginawa mo. Nanigas si Thursday na. Ang boses na yon ay kasing talim ng isang kutsilyo at kasing lamig ng kamatayan. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ICU ay si Doña Rosalina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang isang matulis na kislap ng kanyang mga brilyante ay tila nanunuya sa abang kalagayan ni Thursday na. Sa likod ni Rosalina, nakita ni Thursday na ang dalawang security guard na dahan-dahang humaharang sa tanging labasan. Ang ICU na dapat ay lugar ng paghilom ay naging isang madilim na bitag na wala ng takas. Isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso ang naging sanhi ng pagkabulagta ng kanyang maskara bilang nurse. Akala mo ba ay ganoon kadaling linlangin ang isang Montenegro? Ang pabulong na sabi ni Rosalina habang papalapit ang kanyang mukha kay Thursday na. Ngayong narito ka na, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na muling masisilayan ang liwanag ng araw. At ang sikretong dala mo, sasama yan sa'yo sa ilalim ng lupa. Tanggapin mo ang checking ito Thursday na. 10 milyong piso, isang halagang hindi mo kikitain kahit magbenta ka pa ng banana Q hanggang sa huling hininga mo. Kunin mo ang pera, ibigay mo sa akin ang memory card na yan at umalis ka sa buhay ng anak ko ng habang buhay. Don't make this harder for yourself. Ang boses ni Doña Rosalina ay tila isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng lupa. Walang bakas ng pag-aalinlangan habang iwinawagayway ang pirasong papel na tila ba ito ang solusyon sa lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Nakatayo siya sa tapat ni Thursday na sa loob ng ICU, ang amoy ng gamot, at ang tuyot na hangin ng aircon ay tila nagpapatindi sa bigat ng sitwasyon. Ang tanging naririnig sa silid ay ang regular na kumpas ng mga makina na nagpapanatili ng hininga ni Anthony. Isang tunog na tila nagpapaalala sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahang tumingin si Thursday na sa checking na sa harap niya at pagkatapos ay sa mukha ni Rosalina na puno ng puot at pagmamaliit. Ang kanyang puso ay tila isang dambuhalang tambol na mabilis ang pagtibok. Ngunit sa halip na takot, isang matinding alab ng galit at dangal ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Ang bawat pang-aalipusta at bawat sakit na naranasan niya mula sa pamilyang ito ay tila naging isang matibay na sandata na humubog sa kanyang bagong pagkatao. Akala niyo po ba ay lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, Doña Rosalina? Ang pabulong ngunit matatag na sagot ni Thursday na. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Ang dangal ng tatay ko ay hindi mababayaran ng 10 milyon o kahit ng buong kayamanan ng mga Montenegro. Namatay siyang bayani dahil iniligtas niya si Anthony, habang kayo ang tunay na pulubi dahil kailangan niyo pang bumili ng katahimikan para itago ang inyong mga kasalanan.
Isang matalim na tunog ng pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw nang pumasok si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa dalaga. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Thursday na ang kanyang mga daliri ay tila mga bakal na bako-bakong bumaon sa balat ng dalaga. Masyado kang matapang para sa isang babaeng wala namang panama sa amin. Ang pabulong na banta ni Rafael, ang kanyang hininga ay malapit sa tenga ni Thursday. Do you think you can win this? Isang kumpas ko lang, Thursday na. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng ospital na ito nang humihinga. Ibigay mo na ang card bago ko pa makalimutan na babae ka. Bitiwan mo siya, Rafael. Ang boses na yon ay mahina, paos, at tila galing sa isang mahabang paglalakbay sa kadiliman, ngunit sapat na para patigilin ang buong mundo sa loob ng silid. Ang lahat ng mata ay nabaling sa higaan ni Anthony. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw, pilit na kumakapit sa kumot, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting bumubukas sa kabila ng bigat ng sedation. Ang kumpas ng makina sa kanyang tabi ay biglang bumilis, tila sumasabay sa bugso ng emosyong namamayani sa paligid. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumapang mula sa gilid ng mata ni Anthony habang nakatitig siya kay Thursday na. Narinig niya ang lahat, ang alok na pera, ang pagtatanggol ni Thursday na sa kanyang dangal, at ang banta ng kanyang sariling kapatid. Ang kanyang pagkamulat ay tila isang liwanag na bumasag sa bawat dambuhalang lihim na pilit itinatago ng kanyang ina. Nabitawan ni Rafael ang braso ni Thursday na habang si Rosalina ay tila naging isang estatwa ng takot. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Sa sandaling iyon, alam ni Thursday na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa katarungang matagal nang ninakaw sa isang anak at sa katotohanang handa ng sumabog mula sa mga labi ng lalaking mahal niya, Anthony. Ang pabulong na hiyaw ni Thursday na habang mabilis na lumapit sa gilid ng higaan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kamay ng lalaki, muling humarang si Rosalina. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon ng isang taong alam na ang kanyang oras ay malapit nang matapos. Sino ang papanigan ng katotohanan ngayong gising na ang tanging saksi sa lahat ng dusa? At hanggang saan ang kayang gawin ni Rafael para mapatahimik ang lahat bago pa man makalabas ang katotohanan sa loob ng silid na ito? Ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Montenegro Group ay binalot ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak sa loob ng Grand Ballroom. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarbong terno at barong, mga mukhang nakasuot ng maskara ng paggalang at yaman. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Rosalina. Suot ang kanyang brilyanteng kwintas na tila nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa buong silid. Ang kanyang boses habang nagtatalumpati tungkol sa integridad at dangal ng pamilya ay puno ng pekeng kababaang loob na tila isang matamis na himig sa pandinig ng mga elite. Ngunit sa likod ng malalaking pintong gawa sa inukit na nara, isang kakaibang tensyon ang nagsimulang gumapang. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na hindi kabilang sa marangyang pagtitipon ay dahan-dahang lumalapit. Hindi isang nurse, hindi isang tindera, kundi isang babaeng may tindig na tila hinubog ng libu-libong bagyo ang biglang pumasok sa ballroom. Si Thursday na ay nakasuot ng isang simpleng puting Filipiniana, malinis at walang bahid ng alikabok ng kalsada. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukhang puno ng katatagan na tila isang perlas na nakuha mula sa kailaliman ng putikan. Tumigil ang musika. Ang bawat bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang naglalakad si Thursday na patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng katarungan. Bawat titig niya ay may talim ng katotohanan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit na memory card
na tila ito na ang huling bala sa isang mahabang digmaan. Anong karapatan mong dumiin ang okasyong ito sa iyong presensya? Ang bulyaw ni Rosalina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Mabilis na lumapit si Rafael, handang hilahin ang dalaga palayo. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, ang malalaking screen sa paligid ng ballroom ay biglang nagbago ng kulay. Ang tunog ng isang malakas na pagsabog mula sa video ay tila yumanig sa pundasyon ng gusali. Doon, sa harap ng daan-daang mga negosyante at opisyal, lumabas ang footage mula sa dashcam 20 taon na ang nakalilipas. Nakita ng lahat ang isang sasakyang nagliliyab sa gitna ng ulan at ang mukha ng isang batang Rosalina na nakatayo lamang sa di kalayuan. Malamig na pinapanood ang pag-ubos ng apoy sa buhay ng tunay na asawa ng kanyang katuwang sa negosyo. Ang bawat pagsamo ng biktima na makikita sa video ay tila isang sumpa na bumabalik sa kasalukuyan. Hindi pa natatapos ang gulat ng madla nang lumitaw sa screen ang larawan ng DNA test result ni Rafael. Ang malalaking titik na nagsasabing walang dugong Montenegro ang nananalaytay sa kanyang mga ugat ay tila isang malakas na sampal sa dangal na pilit ipinagmamalaki ni Rosalina. Ang bulungan ng mga panauhin ay naging kasing ingay ng isang nagngangalit na dagat. Ang kanilang mga tingin na dati ay puno ng paghanga ay napalitan ng pandidiri at pagkutya. Nakatayo si Thursday na sa gitna ng entablado, ang liwanag ng spotlight ay tumatama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, siya ang naging simbolo ng lahat ng mga taong binaliwala, inapi, at itinuring na basura ng lipunan. Ang kanyang presensya ay tila isang apoy na sumusunog sa lahat ng dumi at kasinungalingan ng mga Montenegro. Ang gintong singsing ng kanyang ama na nasa kanyang daliri ay kumikinang, tila nagpapatunay na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, ay laging hahanap ng paraan para sumibol. Ang dangal ay hindi nasusukat sa bigat ng brilyante sa inyong leeg, Doña Rosalina. Ang malinaw at matapang na pahayag ni Thursday na umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang tunay na yaman ay nasa katotohanan at ang katotohanang iyon ang wumasak sa inyong kaharian ngayong gabi. Susugod na sana si Rafael para saktan si Thursday na nang muling bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Isang wheelchair ang dahan-dahang itinulak papasok. Nakaupo doon si Anthony, maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at matinding puot. Ang kumpas ng kanyang kamay ay dahan-dahang tumaas. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng diretso sa kanyang ina at kapatid. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang timbangan na dahan-dahang bumabagsak pabor sa katarungan, habang ang buong mundo ay nakasaksi sa pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at luha. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ay binalot ng mga asul at pulang liwanag na nagmumula sa labas. Tila mga anino ng katarungang dahan-dahang lumalamon sa kinang ng mga chandelier. Ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na pumasok sa loob ay naging isang mabigat na kumpas ng katotohanan na hindi na kayang takasan ni na Rosalina at Rafael. Ang bawat panauhin ay dahan-dahang umatras. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng entablado, tila mga aktor sa isang trahedyang wala ng palakpakan. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Ako ay isang Montenegro. Ang hiyaw ni Rosalina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding hiya. Ngunit ang kumpas ng bakal na posas na dahan-dahang naglalapat sa kanyang mga pulso ay naging isang malamig na sagot sa kanyang pagmamataas. Ang brilyanteng kwintas sa kanyang leeg, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay tila naging isang mabigat na kadenang sumasakal sa kanyang natitirang dangal. Sa kabilang panig, pilit na kumakawala si Rafael sa mga awtoridad. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Wala kayong ebidensya. Lahat ng yan ay gawa-gawa lamang ng isang hampas lupang tindera.
Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumadaan dahil ang bawat dokumento ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya at ang video ng kanyang tangkang pagpatay kay Anthony ay sapat na para itapon siya sa kailaliman ng bilangguan. Dahan-dahang itinulak ni Thursday na ang wheelchair ni Anthony patungo sa harap ng kanyang pamilya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay kasing bigat ng isang dambuhala. Tumingin si Anthony sa kanyang ina, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pighati at pagkaawa. "The truth is free now, Mom," ang pabulong na sabi ni Anthony. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may awtoridad. "Ang lahat ng utang na loob na palagi mong isinusumbat sa akin ay binayaran na ng katotohanan ngayong gabi. Wala ka ng hawak na kadena sa akin. Wala ka ng hawak na kahit ano. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Rosalina ay tila naging isang tuyot na lupa. Walang buhay, walang kulay. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang dahil sa batas, kundi dahil sa pagkawala ng takot sa mga mata ng taong palagi niyang kinokontrol. Habang inilalabas sila sa ballroom, ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila isang gabi ng paghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Samantala, sa isang madilim at mabahong sulok ng isang ilegal na kasino sa Tondo, nakaupo si Magda sa harap ng isang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang huling piraso ng pera na dahan-dahang kinuha ng dealer. Ang bawat halakhak ng kanyang mga kasama sa sugalan ay naging parang mga matatalim na tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao. Wala na ang tseke ni Anthony, wala na ang suhol ni Rafael. Sa huli, iniwan siya ng lahat ng mga taong akala niya ay kanyang mga kaibigan. Ang katahimikan ng kanyang pag-iisa ay naging isang matinding parusa, isang paalala na sa kanyang paghahabol sa pera, naiwan niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, habang ang Foundation House ay dahan-dahang bumabalik sa katahimikan, naupo sina Anthony at Thursday na sa loob ng maliit na opisina ni Father Benicio. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana, nagbibigay ng init sa kanilang mga balat. Iniabot ni Father Benicio ang isang lumang sobre na may bahid ng amoy ng lumang papel at alikabok. Nahanap ito sa likod ng locker sa terminal. Thursday na, ang sabi ng pari nang may malambot na nangiti. Isang lihim na liham mula sa iyong ama na hindi niya nagawang ibigay noong siya ay nabubuhay pa. Dahan-dahang binuksan ni Thursday na ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat kumpas ng panulat ng kanyang ama. Ang bawat salita sa papel ay tila naging isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Ngunit sa huling bahagi ng liham, isang katanungan ang naiwan na nagpatigil sa paghinga ni Thursday na. "Anak, kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay alam mo na ang totoo. Pero may isa pang sikretong hindi ko nasabi sa'yo tungkol sa tunay mong pinagmulan. Ang singsing na suot mo, hindi lang yan basta alaala. Hanapin mo ang babaeng may kaparehong marka sa kanyang kanang balikat dahil siya ang magtuturo sa'yo kung saan tunay na nagmula ang iyong dugo." Napatingin si Thursday na kay Anthony. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong kaba at pag-asa. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang paglalakbay sa kanyang sariling pagkakakilanlan ay tila nagsisimula pa lamang. Sino ang babaeng tinutukoy ng kanyang ama? At ano ang koneksyon nito sa mas malalim pang lihim na pilit itinatago ng langit sa likod ng bawat patak ng ulan? Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga bintana ng bagong gusali na kinalalagyan ng tahanan ng ulan, ang pundasyong binuo ni Thursday na para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Wala na ang amoy ng usok at kalawang. Ang paligid ay puno na ngayon ng samyo ng mga sariwang bulaklak at bagong luto na pagkain. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay nagsisilbing saksi sa paghilom ng mga sugat na idinulot ng malupit na nakaraan. Sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod, nakatayo si Thursday na
sa harap ng kanyang ina na si Magda. Ang babaeng dati ay puno ng yabang at kasakiman ay nakaupo na ngayon sa isang lumang silya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang baso ng tubig. Wala na ang kislap ng mga alahas na ninakaw niya. Tanging ang kapaguran ng isang buhay na ginugol sa maling paraan ang natira. Dahan-dahang inilapag ni Thursday na ang isang susi sa mesa at isang maliit na halaga ng pera. Ito na ang huling beses na magkikita tayo, Nay. Ang bahay na ito ay sa inyo na. Sapat para hindi kayo mamuhay sa kalsada. Pero ito na rin ang huling pagbabayad ko sa utang na loob na palagi niyong isinusumbat. Mula sa araw na ito, malaya na ako sa inyo at malaya na rin kayo sa akin. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Magda, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Alam ni Thursday na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit. Sa kanyang pagtalikod, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang huling kadena ng kanyang pagkabata ay tuluyan na ngang naputol. Nagpunta si Thursday na at Anthony sa sementeryo kung saan nakahimlay ang ama ng dalaga. Ang damo sa paligid ng puntod ay malinis at maayos, tila pinapangalagaan ng kalikasan. Ipinatong ni Thursday na ang kanyang kamay sa malamig na marmol ng lapida habang ang init ng sikat ng araw ay humahaplos sa kanyang likuran. Pa, nahanap ko na ang kapayapaan. Ang pabulong na sabi ni Thursday na ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumpas ng hangin. Alam ko na ang tunay na halaga ng aking pangalan. Salamat dahil kahit sa huling sandali ng buhay mo, ako pa rin ang inisip mo. Sa tabi niya, nakatayo si Anthony na tuluyan ng gumaling mula sa kanyang mga sugat. Iniwan na niya ang magulong mundo ng korporasyon at piniling mamuhay ng simple kasama si Thursday na. Ang bawat paghinga niya ay puno na ng pasasalamat, malayo sa takot at lihim ng mansyong Montenegro. Dahan-dahang lumuhod si Anthony sa harap ni Thursday na ang kanyang mga mata ay nakatitig ng tapat sa dalaga. Ang hangin galing sa dagat ay dahan-dahang umiihip, nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan. Inilabas niya ang gintong singsing ng ama ni Thursday na ipinaayos niya at nilinisan, kasama ang isa pang bagong singsing na may munting perlas. Thursday na, ikaw ang nagturo sa akin na ang ulan ay hindi lamang nagdadala ng bagyo, kundi nagdidilig din ng bagong buhay. Ang sabi ni Anthony, ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tila isang pangako sa harap ng langit. Mula ngayon, hindi ka natatakbo ng mag-isa sa ilalim ng ulan. Hayaan mong ako ang maging kuta mo at hayaan mong sabay nating harapin ang bawat bukas. Papayag ka bang maging asawa ko? Ang bawat pintig ng puso ni Thursday na ay naging isang matamis na himig ng kagalakan. Tumango siya habang ang mga luha ng tunay na kaligayahan ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang pisngi. Ang pagsuot ng singsing sa kanyang daliri ay naging simbolo ng pagsilang ng isang bagong pamilya, isang pamilyang itinayo sa katotohanan, respeto at wagas na pag-ibig. Habang naglalakad sila sa pampang ng Manila Bay, ang kulay ng langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa ginto patungong lila at kahel. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay tila isang palakpak ng pasasalamat mula sa tadhana. Wala na ang takot sa ulan dahil alam ni Thursday na pagkatapos ng bawat unos, ang sikat ng araw ay laging naroon para magbigay ng bagong pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat araw na dumaan ay tila mga butil ng gintong buhangin na bumuo sa isang bagong dalampasigan ng kapayapaan para kay Thursday na. Ang tahanan ng ulan ay hindi lamang naging isang gusali. Ito ay naging isang buhay na patotoo na ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom kung ito ay didiligan ng pagmamahal at pag-unawa. Sa loob ng malawak na hardin ng pundasyon,
Ang dahan-dahang pagbagsak ng ulan mula sa langit ay hindi na nagdadala ng takot o pangamba. Ang bawat butil ng tubig na humahalik sa mga dahon ng halaman ay tila isang banayad na himig ng kalikasan na nagpapaalala sa lahat na ang langit ay marunong ding umiyak sa kagalakan. Nakatayo si Thursday na sa ilalim ng beranda, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang kanyang buhok ay malayang nakalaylay sa kanyang mga balikat at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagod ng kalsada. Hawak niya ang isang maliit na tasa ng tsa habang pinagmamasdan ang mga bata sa pundasyon na masayang naglalaro sa ilalim ng silong. Sa kanyang kanang daliri, kumikinang ang gintong singsing ng kanyang ama at sa tabi niyon ay ang wedding ring na sumisimbolo sa kanyang bagong buhay kasama si Anthony. Ang lalim na naman ng iniisip ng wife ko. Are you thinking about the past again? Ang boses ni Anthony ay puno ng lambing habang dahan-dahan niyang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Thursday na. Ang init ng kanyang palad ay naging sapat na proteksyon para sa dalaga laban sa anumang lamig ng panahon. Humarap si Thursday na at ngumiti. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang uri ng nangiti na hindi kailanman nabili ng pera ni Rosalina. Hindi naman, Anthony. I was just thinking how grateful I am. Sabi nila, ang ulan daw ay luha ng langit. Pero para sa akin, ito ang naglinis sa lahat ng dumi ng ating nakaraan. Kapayapaan. Iyon lang naman ang tanging hinangad ko. At sa wakas, narito na tayo. Ang pabulong na sagot ni Thursday na habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Napag-alaman ni Thursday na ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay. Pinili niyang patawarin si Magda, hindi dahil karapat-dapat ang ina sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Binibisita niya pa rin si Magda paminsan-minsan, hatid ang pagkain at gamot, ngunit meron na siyang hangganan na hindi na pwedeng lampasan ng kasakiman. Ang distansyang yon ang naging susi para mapanatili ang kanyang katahimikan. Sa kabilang dako, ang mga balita tungkol kina Rosalina at Rafael sa loob ng bilangguan ay nagsilbing paalala na ang karma ay hindi natutulog, lalo na sa mga taong gumagamit ng kapangyarihan para mang-api ng kapwa. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento sa mga taong nakasaksi ay ang katotohanang ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan at sakripisyo. Ang ama ni Thursday na, bagaman hindi niya kadugo, ay naging mas tunay na magulang kaysa kay Magda. Ang pag-ibig ni Anthony ay naging mas matibay na kuta kaysa sa anumang mansyon. Natutunan ni Thursday na ang isang babae, gaano man kababa ang pinagmulan, ay may karapatang tumayo ng may dangal at hingi ng katarungang nararapat para sa kanya. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga ulap, naglakad ang dalawa patungo sa loob ng bahay, magkahawak ang mga kamay at may mga pusong puno ng pag-asa. Ang ulan sa labas ay patuloy sa kanyang banayad na kumpas, isang awit ng paghilom na hinding-hindi na magwawakas. Sa bawat patak ng tubig, may dalang pangako na pagkatapos ng pinakamalakas na unos, ang sikat ng araw ay laging naroon para magbigay ng bagong simula.